Makikitang hinuhugasan ni Yuji Itadori ang kanyang duguang kamay sa loob ng isang bahay. Tila may pinakikinggan siyang mabuti. Nang sa kanyang harapan ay may isang higanteng kamay ng cursed spirit ang paulit-ulit na sumusubok na abutin siya. Tumakbo si Yuji palabas ng isang mataas na gusali at pagdating sa ibaba ay kumuha siya ng calorie snack bar at kinain ito. Ilang bat-like cursed spirits ang umatake sa kanya, ngunit madali niya itong napuksa. Sa kanyang pagtakas, bigla siyang sinunggaban ng isang malaking kamay at inilipad paitaas, ngunit nagawa pa rin niyang makawala matapos bumangga sa loob ng gusali. Pagmulat ng kanyang mata, kaharap na niya ang malaking cursed spirit. Sa isang iglap, pinipigilan ni Yuji ang isang espada upang hindi siya masaksak at ang may hawak nito ay si Yuta Okoso. Isang lalaki ang nagtatanong kung tunay na patay na si Mai, ngunit sinabi ng babaeng kausap niya na mas dapat ikabahala ang kalagayan ng head ng pamilya at na si Maki ang nasa bingit ng kamatayan. Halatang walang pakialam ang lalaki, sinabi pa niyang kahit maganda si Maki ay hindi naman ito magaling at mas pinuri pa niya ang talento ni Mai. Ang lalaking ito ay si Naoya Zenen, isang special grade 1 sorcerer. Pagdating ni Naoya sa harap ng isang matandang naghihintay sa kanya, lantad ang kanyang kayabangan habang minamaliit sina Ogi Zenen at Jinichi Zenen. Maya-maya, pumasok ang matandang Unano at ibinalita na pumanaw na ang head ng Zenen clan na si Lord Naobito Zenen, at hawak nito ang testamento at final wishes ng namayapa. Ayon sa testamento, itatalaga si Naoya Zenen bilang ika-27th head ng Zenen clan, at mamanahin niya ang lahat ng assets, kabilang ang mga first tools sa Tokyo Jujutsu High at Zenen Clan Vault na may pahintulot ni Naogi at Jinichi. Gayunpaman, kung mamatay o mawalan ng kakayahang kumilos si Satoru Gojo, ipatutupad ang kasunduan kay Toji Fushiguro, tatanggapin si Megumi Fushiguro sa angkan at siya ang magiging bagong pinuno kasama ang lahat ng assets. Dahil dito, nagalit si Naoya at umalis ng silid, sinabing walang alam ang isang bata sa pamumuno. Tinanong niya kung nasaan si Megumi at sinagot siyang nasa Tokyo, hinahanap si Yuji Itadori. Nang malaman ni Naoya na si Yuji ang vessel ni Sukuna, nagpahayag siya ng balak na ipaabot sa higher-ups ang kanyang mensahe, papaslangin niya si Yuji. Para sa kanya, dahil mistulang impyerno na ang Tokyo, hindi na mahalaga kung paano o kailan mamamatay ang mga tao. Muling binalikan ni Yuji Itadori ang mga masasakit na trahedyang kanyang naranasan. Habang tahimik siyang nakaupo, nilapitan siya ng kanyang kapatid na si Choso upang kumustahin ang kanyang mga injury. Sinabi ni Yuji na ayos lang siya, marahil dahil sa impluwensya ni Sukuna, naramdam niyang patuloy pang lumalakas ang kapangyarihan. Tumayo si Yuji at inamin na may binabalak si Sukuna kay Megumi, at marami na rin itong napaslang. Dahil dito, sinabi ni Yuji na ayaw na niyang makasama ang kahit sino at tinanong si Choso kung okay lang ba sa kanya na manatili kasama siya sa kabila ng nangyari sa mga kapatid nito. Agad namang nilinaw ni Choso na ayos lang yon, isang aksidente lamang ang nangyari, at kung sila ang nasa kalagayan ni Yuji, ganoon din ang kanilang gagawin. Dahil dito, nagpa siya si Yuji na umalis na sila, at ang susunod nilang hakbang ay bawasan pa ang mga natitirang cursed spirits. Paglabas nila, agad na nakipaglaban si Yuji, pinaslang ang isang squirrel-like cursed spirit sa isang sipa lamang. Habang siya ay nalalaglag, sinunggaban siya ng isa pang cursed spirit gamit ang bunganga nito, ngunit agad niya itong sinapak at naglaho ang halimaw. Isang muscle-type Cyclops cursed spirit naman ang umatake, subalit mabilis itong naiwasan ni Yuji. Tumakbo si Yuji habang hinahabol ng napakaraming cursed spirits hanggang sa makapasok siya sa isang tunnel kung saan sinigaw niya ang pangalan ni Choso. Ilang sandali pa, tinamaan ng blood laser sa ulo ang mga cursed spirit at agad silang napuksa. Isang higanteng cursed spirit ang muntik ng umatake kay Choso, ngunit pinigilan ito ni Yuji sa pamamagitan ng isang suntok sa sikmura. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang may lumitaw na isang lalaki at tinanong kung naroon si Megumi. Ipinahayag nito na hinatulan na ng kamatayan si Yuji Itadori, ngayong wala na ang proteksyon ni Satoru Gojo, at malinaw na sinabi niyang si Megumi ang tunay niyang pakay. Sa isang iglap, nagbistulang nag-teleport ang lalaki at sinuntok si Yuji, siya ay si Naoya Zenen. Sinubukan ni Choso na umatake ngunit mabilis siyang tinamaan ng sunod-sunod na suntok ni Naoya. Kahit magtulungan sina Yuji at Choso, walang epekto ang kanilang mga atake dahil sa bilis ni Naoya. Maya-maya, naramdaman nila ang isang presensyang kahalintulad kay Gojo, at dito nagpakita si Yuta Okoso. Ipinakilala ni Naoya ang sarili bilang pinsan ni Maki at sinabi kay Yuta na pareho silang naroon upang patayin si Yuji. Habang nag-uusap sina Naoya at Yuta, nagpa siya sina Yuji at Choso na maghiwalay. Si Choso ang haharap kay Naoya upang pigilan ito, habang pinayuhan niya si Yuji na tumakas kay Yuta dahil ang pakikipaglaban dito ay tiyak na ikamamatay niya.
Agad na tumakbo si Yuji at hinabol siya ni Yuta habang nagulat si Choso nang mapansin niyang nabasa na ni Naoya ang kanyang plano. Muling bumalik ang eksena kung saan mahigpit na pinipigilan ni Yuji ang espada ni Yuta. Bigla siyang tumalon palayo, ngunit agad siyang sinundan at inatake ni Yuta gamit ang espada. Naiiwasan man ni Yuji ang mga atake, napatalsik pa rin siya dahil sa lakas ng cursed energy ni Yuta na labis niyang ikinamangha. Habang patuloy ang pag-atake, naalala ni Yuji ang mga itinuro ni Todo na mas mahirap basahin ang galaw ng isang bihasang sorcerer. Dito niya napagtanto na wala siyang laban kay Yuta dahil patuloy na tumataas ang cursed energy nito maging sa espada. Naalala rin niya ang huling habilin ni Nanami na ipinagkatiwala na sa kanya ang lahat. Tumakas si Yuji, dumaan sa isang kotse, at kumuha ng patalim. Naalala niya ang sinabi ni Gojo tungkol sa paggamit ng weapon bilang foundation ng isang sorcerer. Kahit hindi pa bihasa, sinubukan niya itong gamitin. Nasipa siya ni Yuta sa sikmura at nabasag ang patalim, ngunit nagawa pa rin ni Yuji na putulin ang espada ni Yuta. Habang sumusugod si Yuji pabalik, bigla siyang sinunggaban mula sa likuran ng isang malaking kamay, ang Rika, cursed spirit ni Yuta. Hindi na makakilos si Yuji, at humingi ng paumanhin si Yuta bago saksakin si Yuji diretso sa puso. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.